Siya ka Party List Representative Franz Castro, mga kababayan, may panawagan sa Senado. Imbitahin niya ninyo si Inday Sara para ipaliwanag niya yung kanyang pagkasangkot sa gun allegations, yung binulgar, mga kababayan, doon sa Senate inquiry laban kay Pastor Gibbs na pinangungunahan po ni Risa Ontiveros. Nasabi ng isang witness na nagngangalang Rene, nakita niya si dating Pangulong Digong at saka si Inday tumanggap ng sari-saring mga armas galing sa self-proclaimed Son of God na si Kibuloy. Talagaan niya, Mr. Maravillas, nagsanga-sanga na yung mga problema ng mga Duterte. Lumala, mga kababayan, yung problema ng mga Duterte. Pero anya, Mr. Maravillas, di ba nagpalabas na ng official statement si Inday tungkol dyan? Nagpalabas na po ng official statement, kaya lang po, di man niya sinagot ng diretso yung aligasyon laban sa kanya at sa kanyang tatay. Basta sinabi lang na nakaugalian na niya sa panahon ng ganito, lalo sa isang vice-presidente, ang siraan. Ito po yung pagbabulgar ng isang alias Rene sa investigasyon ng Senado. Sabi diyan, BP Duterte pinabulaanan ang aligasyong kumukuha siya noon ng mga armas mula kay Pastor Apollo Kibuloy. So, sa paningin, mga kababayan, ni Franz Castro, yung paglabas ng statement sa YouTube ni Inday po is not enough. Kailangan na niya na imbitahan ng Senado si Inday. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills para dito sa mga taga-Albay, etc. Kahit saang bansa po kayo gusto na mag-travel, pwede na kayong bumili ng online ticket po dito sa amin. May Paymaya kami, may bayad center na rin po dito sa office. Pati po sa nagbubook kami, pati sa mga hotels. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito yung bago naming product na binibenta po. Negosyo ng aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Eye Glow Serum. Gawa sa South Korea. Whitening po siya. Tingnan niyo yung epekto sa kanya. Before and now. Contact nyo lang po siya sa FB. Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos pa? Ayos na ayos anya, Mr. Maravillas. O, balikan natin yung ating mga kwento rito. Kasi, ang panawagan, mga kababayan, ngayon ni Franz Castro, kailangan niya na imbitahan din itong si Inday sa Senado.
May ganyan, lalo na mag-tantrums na naman si Inday nito. Isinabit siya po. Gun running po ang kaso nito. Yung sa kwento po ni Rene, nakita ko niya kasi landscaper ako doon. May binababaan niya na mga nakabag. Galing sa helicopter ni Gibbs. Tapos nakita ko niya, nilagay doon sa, sa tent. Nireceive niya ng mag-ama. Itong si Maudigs at saka si Inday. Nung mayor pa niya siya, nagpalabas ng statement po si Inday, hindi man sinagot ng diretso, basta dinismiss niyang paninira. Sabi rito po, Senator should invite Vice President Sara Duterte to shed light on an allegation made during a Senate inquiry that she and her father, former President Rodrigo Duterte, received a bag of guns from televangelist Apollo Kibuloy. An opposition House lawmaker said, opposition po siya at militant congresswoman. Kaya malayo pong may kinalaman yung ating Pangulong Bongbong o si Martin Romualdez dyan. Kasi itong mga militant and opposition congressmen, wala yan sa direksyon. Hindi siya sumusunod sa anumang kumpas ng Speaker of the House. Minority leader nga eh. May sarili silang gobyerno din. Di ba? Malayo yung mga akusasyon, mga kababayan, na ginigipit sila ng ating administrasyon. Opposition po, kahit sa issue ng ICC, wala pa sa Panguluhan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Dati na silang hinahabol at walang kinalaman dyan ang ating Pangulong Bongbong Marcos at saka si Martin. Taga-ibang partido, taga-oposisyon po eh. Mga dilawag at militant, may sarili yung paniwala at prinsipyo po na pinaglalaban at kalaban nila. So sabi po ni Franz Castro, if I were the Senate, I would invite BP Sara to answer the allegation. This is a huge allegation. She should face the Senate and address the matter instead of beating around the bush. She was referring to the claim made by one of the witnesses who appeared at the hearing ng Senate Committee on Women and Children, which was investigating the trafficking and sexual abuse allegations against Kibuloy. During the February 19 hearing, Rene, whose real name was not disclosed, to protect his identity, said he had worked as a landscaper at Glory Mountain Compound, Kibuloy's Prayer Mountain, near Mount Apo. He said he once saw the leader carrying a big bag loaded with different kinds of guns, which he would lay on the ground inside a tent beside his mansion. Sometimes, Rodrigo and Sara Duterte would also go there. When they were leaving Glory Mountain, they carried the same bags containing the guns. Seryoso, napakaseryoso po ng aligasyon ni Rene. Lumalabas, involved po sila sa gun running or gun smuggling. Di ba ganun yon? So, importante po na ipaliwanag ng maayos. Sabi ni Castro doon sa sagot ni Inday, the Vice President's statement niya, not squarely addressing the allegation of receiving weapons from Kibuloy. With due respect niya to the Vice President, her response had nothing to do with the allegation that she received a bag of firearms when she went to Kibuloy's mansion or church accompanied by former President Duterte. What she said, was like dodging the issue. That is just the case when you are Vice President, whatever. That's not related, to the allegations against her. Tama po. Kaya nga sabi natin, napakalayo ng sagot ni Inday. Hindi man niya inaddress yung aligasyon laban sa kanya. Dinismiss lang niya, mga kababayan, as a mere paninira. Ngayon pa, may pangiti-ngiti pa. Bira niya, Mr. Maravillas, parang peke yung pangiti-ngiti niya para isipin ng mga tao, hindi siya affected. Ayan ba, sa kasaysayan na niya ng Pilipinas, naging kagawian na ang pag-atake at pagbato ng sari-saring isyu laban sa Vice Presidente. Marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangangarap maging Pangulo. Hindi ko ikakagulat kung dumami pa ang mga kaso, investigasyon, testigo, paratang atake at paninira laban sa akin
sa mga susunod na araw, linggo, buwan at mga taon? Ang layo po ng sagot. Ngayon siya po, ito yung report ng TV Patrol. Pakinggan po natin kung ano yung sabi ni Inday. Sa kasaysayan ng Pilipinas, naging kagawian na ang pag-atake at pagbato ng sari-saring issue laban sa Vice Presidente. Marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangangarap maging Pangulo. Hindi na rin anya ikagugulat pa ng Vice Presidente kung sa mga susunod na panahon ay mas dumami pa ang mga kaso, investigasyon, testigo at samot-saring issue na ipupukol sa kanya. Tamang panahon para sa lahat. Panahon ngayon ng aking pagtatrabaho. Tutuparin ko ang sinumpaang tungkulin. Uunahin ko ang mga tunay na suliranin. Uunahin ko ang Pilipino. Malayo po yung sagot ni Inday. Yan po yung report ng TV Patrol ng ABS-CBN. Ayan man lang po yung short video natin ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.